Rice for All program ng gobyerno na 45 pesos per kilong bigas umarangkada na. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dumayo sa Eastern Visayas. Pagpapatupad ng first tranche ng salary increase para sa mga government employee, target simula ngayong taon ayon sa Budget Department. Pinakamalaking private company sa Thailand nangakong mamumuhunan ng higit $1 bilyong sa Pilipinas sa pagpapaunlad ng teknolohiyang pang-agrikultura ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pilipinas at Estados Unidos nagsagawa ng maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kamara nagpalabas ng arrest order laban sa economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig. 25,000 trabaho binuksan sa job fair ng Department of Migrant Workers at Japan. At Filipino boxer Carlos Paalam pasok sa quarterfinals ng men's 57kg boxing event ng 2024 Paris Olympics. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan umarangkada na ngayong araw ang Rice for All program ng Agriculture Department. Agad pinilahan ng mga mamimili ang 45 pesos kada kilo na dekalidad na bigas na mas mura kaysa sa mga palengke. At dahil nga bigas para sa lahat kahit sino, pwedeng makabili. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Ikinatuwa ng mga mamimili ang Rice for All program, kagaya na lang ni Aling Mirna na may malaking pamilya. Siyempre, mas mababa na kasi katulad sa amin, nagtitipid din kami kahit papano. Dahil malaking pamilya. Ilan po ba kayo sa ano nyo? 10, ganyan, sa isang bahay. Kaya malaking tulong. Mura talaga. Misa nga, gusto ko hakutin yung kapitbahay ko, mabili ko lang ng isang kaban. Ngayong araw na kasi ang launching ng Rice for All program ng Department of Agriculture sa Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila. Layo nitong gawing abot kaya ang bigas para sa mga mamimiling Pilipino. Ang pinaka-purpose nitong P29 at saka Rice for All, of course, magkaroon ng available na murang bigas sa lahat. Parte ito ng programa ng ating Pangulo na pababain yung presyo ng mga pangunahing bilihin, especially ng bigas, at magkaroon ng magandang epekto sa inflation. Mabibili na 45 pesos kada kilo ang mga green mango rice na galing sa Vietnam sa BPI. Direkta ring umaangkat ang mga well-milled rice mula sa mga local farmers, kaya mas mura ang bigas sa nasabing programa. Siniguro din ng ahensya na sapat ang supply ng bigas kahit pa maulan at inaasahang marami pang papasok na bagyo. Yung supply natin coming from a very strong harvest last year of 20 million metric tons. Plus, nitong huling dry season, naging maganda rin yung harvest natin. In fact, NFA was able to procure record na 3.5 million bags. Yung target nila 3.36 lang. And then, yung import data ng BPI nitong July, nasa 101,000 metric tons. Overall, from January to third week ng July, nasa 2.4 million metric tons, which is higher than the level of the same period last year. Aabot sa 150 sako ng bigas ang dinala sa Kadiwa BPI para sa launching ng Rice for All program. Ang bagong programa ay kasunod ng 29 pesos rice program na nagbibigay ng mas murang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo para lamang sa mga vulnerable sectors. Sa ngayon, sa 4 na Kadiwa outlet available ang 45 pesos per kilo na bigas. Kabilang dito ang Bureau of Plant Industry sa Maynila, FTI sa Taguig City, Potrero sa Malabon at sa Caloocan. Tuloy-tuloy na ang Rice for All program sa BPI tuwing Huwebes hanggang Sabado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Papalo sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang ihahatid ng pamahalaan sa ilulunsad na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Eastern Visayas bukas sa Leyte. Ang paghahanda ukol dyan, alamin sa ulat ni Mela Les Moras. Live, Mela! Ayan,
espesyal ang magiging paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito nga sa Tacloban City sa Leyte. Paano ba naman talagang buhos ng ayuda, serbisyo at programa ang ihahandog ng pamahalaan? Saad ng Pilipinas Serbisyo Fair, Eastern Visayas sa Tacloban City sa Leyte. Nagkalat na ang mga poster ukol sa aktibidad at nakahanda na rin ang Leyte Normal University na siyang pangunahing venue ng pagtitipon. Sa isang press conference, kapwa ibinida, dinatingog Party List Representative Jude Asidre at BPSF National Secretariat Lead Ponyong Gabunada na siksik, liglig at umaapaw na tulong at serbisyo ang ihahatid ng pamahalaan sa BPSF Eastern Visayas bukas. Ito ang unang pagkakataon na region-wide ang caravan bilang bahagi rin ng unang anibersaryo ng paglulunsad ng BPSF. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang aktibidad. Dito sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair, Tacloban, Eastern Visayas, mayroon po tayong mini BPSF simultaneously bukas at sa Sabado. Mamimigay din sila ng serbisyong bayan doon sa mga probinsya mismo na outside Leyte. So meron din po mga services doon, may mga payout din po, meron simultaneous program sa lahat ng probinsya ng Region 8. This is the first time we attempted to have this kind of model, and if this would be successful, we will replicate it to the succeeding bagong Pilipinas Serbisyo Fair para mas malawak, mas malaki, at mas inclusive yung bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sa kabuuan, inaasahang aabot sa 1.2 billion pesos na halaga ng serbisyo at programa ang ihahatid sa Serbisyo Fair at higit 2 milyong kilo ng bigas ang ipamamahagi para sa nasa 253,000 na benepisyaryo sa rehiyon. Ilan sa mga tampok dito ang kadiwa ng Pangulo, mobile veterinary clinic at turnover ng iba't ibang ayuda at tulong sa mga magsasaka. Ang LTFRB, ilulunsad naman ang kanilang fuel subsidy program at service contracting program. Ang TESDA naman, handog ang scholarship allowance distribution, scholarship listing at may free massage, haircut, pedicure at manicure pa. Hindi lang to numero hindi lang to datos. Nakikita namin ang impact na ginagawa ng mga programang ito at nagiging mas balanse at responsive tayo sa ating pagbalangkas ng pambansang budget. Napakalaking bagay po para sa mga kongresista na nakikita natin kung paano nababago ang mga buhay na natutugunan ng pangangailangan at lalong-lalo na on a macro level, we're basically pumping economies. But wait, there's more. Alam nyo bang ikinakasa na rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng bagong Pilipinas Serbisyo Center para permanente ng pakinabangan ng taong bayan ang one-stop shop caravan? Doon na natin ilalagay yung major frontline services na hindi nyo na kailangang lumipat pa sa isang bayan, papunta sa isang bayan, para siyang mall of services. So naisipan po ito ni Speaker Martin Romualdez at kauna-unahang itatayo dito sa Leyte, ngayong taon na to, ang bagong Pilipinas Serbisyo Center. At gagayahin po ito sa ibang probinsya kung saan dumaan ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Yan sa mga puntong ito, makikita nyo sa aking likuran na isinasagawa na yung dry run para sa programa bukas. Makikita nyo sa stage maraming upuan na nakalagay dyan dahil dayan higit 200 kongresista ang inaasahang dadalo sa launching ceremony ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair Eastern Visayas. Dayan, idagdag ko na lamang din, baka nagtataka yung iba bakit may mga kongresista sa BPSF launching. Paliwanag ni Congressman Asidre kanina sa press conference ay mahalaga na monitor ng mga kongresista ang ganitong programa dahil dayan, alam naman natin na sa Kongreso nanggagaling ang national budget at sa mabangitan ng kanilang monitoring sa ganitong programa, Serbisyo Fair, ay nakikita nga nila rin kung gaano kahalaga at ano-ano yung mga programa na talagang kinakailangan ng ating mga kababayan. Dayan? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, 2 linggo pa bago masisimulan ang paghihigop ng langis mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa isla ng Limay, Bataan. Ilang mangingisda ang nag-aalala ngayon sa kanilang sitwasyon. Alamin natin yan sa ulat ni Ryan Lesigues live. Ryan?
Tama ka dyan, Audrey, bibilang pa nga ng mahigit 10 araw bago masimulan yung paghigop ng langis mula doon sa lumubog na MTKR Terra Nova. Ayon sa Philippine Coast Guard, tapos na, Audrey, yung pag-seal doon sa mga valve at pipe. Pero kakailanganin daw nila ng palitan yung unang ginamit nila sa pangselyo ng metal capping para matiyak na walang magiging taga sa oras na simulan na yung paghigop ng langis mula doon sa lumubog na motor tanker. Bilang bahagi din yan, Audrey, yung pagpapalit ng metal capping sa oras na magkaroon ng sama ng panahon kung isagawa na yung siphoning. Mas nangangamba ngayon ang ilang mangingisda ng Limay, Bataan na matagalan pa bago bumalik ang sigla ng kanilang hanap buhay matapos lumubog ang MTKR Terra Nova. Sabi kasi ng Philippine Coast Guard, aabutin pa ng 2 linggo bago masimula ng paghigop ng langis mula sa tanker. Si Orlando, pangingisda ang ipinambubuhay sa 5 anak. Sa loob ng 5 dekada, ito na daw ang sandalan ng kanyang pamilya sa pang-araw-araw. Tanong tuloy niya, paano sila mabubuhay kung tuluyang ipagbabawal ang pangingisda dahil sa epekto ng oil spill? Kwento niya, mula nang lumubog ang barko, naging matumal na ang bentahan ng isda. Takot daw kasi ang ilan, baka kontaminado na ang kanilang huling isda. Yun nga yung kinuha namin sa pamalaan, na kung paano kami kakain, pang-araw-araw namin, budget, yun. Diyan lang kami kumikita, mahirap na buhay lang kami, magdaragat lang. Malilit na mga isda. Tapos na ang pagselyo sa lahat ng valves at high-level alarm pipes sa lumubog na MTKR Terra Nova. Nakaposisyon na rin ang receiving tanker sa ground zero, pero hindi para masisimulan ang paghigop ng langis mula sa motor tanker. Sabi ng PCG, papalitan daw kasi muna nila ang capping bags ng metal caps na unang ipinangselyo para maging matibay oras na isagawa ang paghigop ng langis. Aabot daw ng 1 linggo ang paggawa ng metal capping at bibilang ulit ng 1 pang linggo bago ito tuluyang may kakabit. Ang PDRRMO ng Bataan, aminadong tila nababagalan na rin sa ginagawa ng PCG at ng Salvor na pagselyo ng mga valve. Habang tumatagal daw kasi ay tila mas nalalagay sa alanganin ng kalikasan at mga residente ng Bataan. Definitely say, sir, I would say on my personal opinion, I would like it to be a little faster because as day goes by, the effects of it not just on the environment is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Pero nilinaw ng PDRRMO na hindi rin nila dapat madaliin ang pag-siphon sa nasa halos 1.2 milyong litro ng langis na maaring magdulot ng mas malaking disgrasya. Actually, when it comes to the technical operations that is being conducted on the ground, we would always defer to the recommendations of the Philippine Coast Guard because they know the technicalities more. But definitely what we can say is that we keep on telling them also that we really want a faster approach or a faster operation and make sure na it's not just fast but it's also the safest way to address the current condition of the sunken vessel. Samantala, sinimulan na ang manu-manong pagkuha ng sludge oil o pinaghalong used oil mula sa makina at diesel oil mula sa MV Mirola 1. Dadalhin sa disposal facility ang mga nakuhang langis para hindi na makaapekto sa mga residente sa Mariveles. Nakapaglatag na rin ang oil spill boom sa katubigang sakop ng Mariveles kung saan lumubog naman ang MTKR Jason Bradley. Inaasahan ding masisimulan na ang paghigop sa working fuel nito sa mga susunod na araw. Audrey, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung pag-recover, manu-manong pag-recover sa sludge oil. Yan yung pinaghalong mechanical oil at diesel oil mula dyan sa MV Mirola 1 na sumadsad sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Samantala, Audrey, nandito na rin sa Bataan yung Coast Guard Marine Casualty Investigating Team na mag-iimbestiga at magkokolekta ng mga datos kaugnay nga dito sa sunod-sunod na paglubog at pagsadsad ng mga barko dito sa Bataan. Audrey. Ryan, tama yung LGU, no? Importante yung oras dahil ang pinaka-apektado dito yung mga kababayan nating mangingisda dyan. Okay, after 2 weeks kapag yung metal seal na gawa na at nasimulan na yung paghihigop ng langis, ilang araw ito magtatagal bago totally mahigop na yung mga langis na nandun sa may lumubog na barko?
Well, Audrey, ang target ng Philippine Coast Guard at ng Salvor Team ay makapaghigop ng 50,000 liters ng yung industrial fuel na karga ng motor tanker na yan sa loob ng 1 linggo. Sa oras daw kasi, Audrey, na umabot na sa 300,000 liters yung kanilang may higop, ay mapapalutang na nila muli yung barko na yan, at pag lumutang na, sa kanila hihilahin sa dalampasigan at doon na itutuloy yung paghigop ng nasa 1.5 billion na litro ng industrial fuel. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges. Umarangkada na ang pagdinig sa Senado kaugnay sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya sa nagdaang bagyong Karina at Habagat. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isa sa malaking katanungan ng mga senador, nakakaapekto nga ba talaga ang reclamation projects sa mga nangyayaring pagbaha? Gumulong na ang pagdinig ng Senado hinggil sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila at ilan pang karatig lugar sa nagdaang bagyong Karina at Habagat. Ang DENR may ibinahagi na ilang pag-aaral. Meron po talagang epekto itong mga proyekto nito sa lugar na malalapit dito po sa Metro Manila. Any physical change in the configuration of the embayment that is included in this area will change also the way the water and the pollutants as well. In general po, reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. Dagdag pa ng kagawaran. So in general, any change geometrically, physically, in terms of infrastructure that is introduced will change the way the bay behaves. Secondly, reclamation projects will slow down the flow of water, and the change actually so far in our model runs has been for the negative. Isa naman sa nakikitang problema ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga ilog natin sa bansa ay ang kawalan ng dredging operations na nagreresulta naman daw sa pag-apaw ng mga ilog na dahilan ng mga pagbaha. That over the years, there has not been any dredging and the silting operations that were carried out in the principal rivers all over the country. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. Pero puna ng ilang senador, naaabuso rin umano ang programa para sa dredging. Kunyari, nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. Ang nadatnan lang po namin is actually yung mga old dredging equipment, Your Honor, and we wanted to rehabilitate some of them and we wanted to maintain some of them. Pero So wala akong nabiling new? Bakit nangyari yon na hindi na dapat mangyari sa susunod? So sa BICAM siguro yan, so dapat pag-usapang mabuti at ipaglaban nyo rin, Secretary. Isa-isa rin binanggit ni Bonoan kung ano ang instructions ng Pangulo hinggil sa flood mitigation. Flood control management program should be done holistically. The President has specific instructions to the department actually na instead of letting the flood waters coming from the watershed, pwede ba at this point in time pigilan na ninyo kayong mga pagdaloy ng flood waters doon pa lang sa watershed. The President has also instructed us that doon sa mga flood control projects that we are undertaking on a local flood control program to integrate already water impounding facilities. Himutok ng ilang senador ang anilay paulit-ulit na problema sa pagbaha. Nabusisi rin ng mga senador ang DPWH hinggil sa kanilang master plan. What I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. Merong environment code, merong building code, may Clean Water Act, may kung ano-ano, pati yung mandamos ng Korte Suprema na nagsasabi, i-align lahat yan. Pero wala naman tayong napala, kundi yung Dolomite Beach, hindi po ba? Ano ba nangyari? Saan ba nagkukulang? Wala pa talaga tayong master plan? Patsi-patsi ba? Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Matapos ipresenta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 national budget kahapon, idinetalya naman ng Department of Budget and Management ang mga programang pinaglaanan ng pondo. Kasama na rito ang budget para sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ang kagawaran ng edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon ng pondo sa susunod na taon base sa panukalang 2025 National Expenditure Program. Kasama rin sa may malaking alokasyon ang Public Works, Health, Social Welfare, Agriculture, Transportation, Hudikatura at iba pa. Sa briefing sa Malacanang, idinitalye ng Department of Budget and Management ang mga paglalaanan ng pambansang pondo sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Una rito, ang tuloy-tuloy na tulong ng gobyerno bilang tugon sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa katunayan, may higit 253 billion pesos na allocated bilang cash assistance sa mga nangangailangan. Tulad na lang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Social Pension, Walang Gutom, Food Stamp Program at marami pang iba. Yung Pantawid Pamilya po natin, nadagdagan po to dahil sinama po natin yung unang 1,000 days. Yan, unang 1,000 na araw or unang 2 taon. Yun po. Okay. Kaya nag-increase siya. Nariyan din ang medical assistance ng Department of Health para sa mahihirap, ang tupad program ng DOLE, fuel subsidy ng Transportation Department at ang fuel assistance ng Agriculture Department. Nakatanggap din ng DOLE ng higit 980 million pesos para sa Youth Employability Program nito. Lalo't nabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA ang pagpapaigting ng Student and Youth Employability. First special program for employment of students, yung SPES po, with 828.9 million pesos at yung tinatawag po nating Job Start Program, JSP, with 155.2 million pesos. Nagkaroon po ito ng substantial na increase of 84% from last year's budget. Hindi naman matitigil ang mga flood control projects o mga programang makatutulong upang mabawasan ang pagbaha. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Pangunahing ahensyang nakatutok dyan ang Department of Public Works and Highways at MMDA. Ngayon, yung 302 billion po mapupunta sa DPWH. And then meron din pong mapupunta sa na 2.173 billion sa Metro Manila Development Authority. Yun po. And then merong maliit from OPAPRO. But these are for 10 million lang. Maliit lang. Oo. 2.173 billion. Sinabi rin ng Budget Department na tumaas ng 8% ang budget ng Office of the Vice President kung saan 2 bilyong piso ang budget ng OBP sa susunod na taon. Samantala, inanunsyo rin ni Budget Secretary Pangandaman ang pagpapatupad ng first tranche o unang bagsak ng salary increase sa mga government employees ngayong taon. Inaasahang maglalabas ang executive order para sa detalye ng 4th tranche salary increase. Kasama rin sa proposed budget ang pagbibigay ng medical benefits sa mga manggagawa ng gobyerno na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Kahapon, ipresenta ni Secretary Pangandaman kay Pangulong Marcos ang naturang proposed budget. Susunod na prosesong pagdaraanan ng budget ang pagdepensa ng pondo sa Kongreso. First, I would like to thank the entire cabinet for helping us prepare this fiscal year national expenditure program for next year. And we are all ready to defend our budget in Congress, both in House of Representatives and the Senate in the coming weeks. And sinabi rin po ng Pangulo na ginawa po namin to meticulously at walang tulog po namin to ginawa para po matugunan at maging responsive ang ating budget sa pangangailangan po ng ating taong bayan. So with that po, I hope you'll we're also promoting transparency in the national government. So I hope you'll be with us when we go to the Senate and Congress when we try to defend this budget. Si Pangulong Marcos, una nang nanawagan sa Kongreso na panatilihin ang pagpapatupad ng National Expenditure Program ayon sa isinumiting dokumento ng DBM para aniya makamit at maipatupad ang mga programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
Mahalin ang wikang pambansa. Yan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ay mahalagang paalala sa mga Pilipino na mahalin ang wika ng bukal sa puso. Gayunman, sabi ng Pangulo, hindi lang paalala ang National Language Month, kundi imbitasyon sa lahat na ipagpatuloy ang pagpapayaman sa ating wika. Hinikayat pa ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na tangkilikin ang mga panitikan na tiyak na magpapalalim sa pag-ibig sa ating bayan at makapanghihikayat sa bagong henerasyon na tangkilikin ang sariling atin. Atin aniyang isa puso at isa isip ang mga likhang ito upang higit na yumabong ang ugnayan ng bawat Pilipino tungo sa isang bayang maunlad, malaya at nagkakaisa. Ilan sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng common language o wikang panlahat ay ang ambag nito sa pagkamit ng kalayaan ng bansa. Alinsunod sa Proclamation No. 1041 noong July 15, 1997 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Agosto bilang Buwan ng Wikang Pambansa o National Language Month. Formal nang ipinag-utos ng Kamara ang pag-aresto at pagkulong sa Chinese businessman na si Michael Yang na nagsilbi noon bilang economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat ang kautusan laban kay Yang na kilala rin bilang Hong Ming Yang nang hindi siya dumalo sa mga pagdinig sa nakumpiskang 3.6 billion pesos na shabu sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga noong 2023. Kahapon, isinapubliko ng Kamara ang contempt order laban kay Yang na nilagdaan ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers at House Secretary General Reginald Velasco. Idinitalya rito ang mga naging paglabag ni Yang. Oras na mahuli na, ikukulong si Yang sa Bicutan Jail Camp Bagong Diwa sa Taguig City sa loob ng 30 araw alinsunod sa contempt order ng Kamara. Hindi raw trabaho ng pamahalaan ng Pilipinas na harangin ang international police na papasok sa bansa sakaling ipatupad nito ang warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court laban sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nirerespeto ng DOJ ang Interpol dahil kasapi rin dito ang Pilipinas. Kaya't kung humingi ng tulong ang ICC sa kanila para magpatupad ng arrest warrant, hindi nila ito pipigilan. Pero aminadong opisyal na pag-aaralan pa nilang mabuti ang kanilang mahakbang kapag dumating ng araw na yun. Kinumpirma rin ng DOJ na may natanggap ang Pilipinas na dokumento mula sa ICC kung saan humihingi sila ng tulong para makapanayamang 5 individual kaugnay sa drug war ng dating administrasyon. Tumanggi naman ang kalihim na isapubliko ang pagkakakilanlan ng nasabing mga individual. Matatandaan kamakailan, naglabas ang dokumento si dating Senador Antonio Trillanes IV na nagsasaad na itinuturing ng sospek sa pagpatay sa ilang sangkot sa droga, sina Senador Ronald De La Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pa. Patuloy pa rin ang bakbakan ng mga atleta sa iba't ibang sports event para makasungkit ng medalya sa 2024 Paris Olympics. Inangkin ng China ang first spot na may 9 na gold, 7 silver at 3 bronze. Sinundan ng host country France na mayroong 8 gold, 10 silver at 8 bronze. Matapos ang 3 araw na dominasyon, nalaglag sa ika-3 pwesto ang Japan na may 8 gold, 3 silver at 4 bronze. Nasa ika-4 na pwesto ang Australia at pang-5 naman ang Great Britain. Nasa top 6 hanggang top 10 naman ang mga bansang South Korea, USA, Italy, Canada at Germany. Wala pa ring nakukuhang medalya ang Pilipinas. Naging makulay ang karera ni Luis Tito Varela na sa larangan ng basketball mula sa paglalaro sa legendary Crispa Redmanizers hanggang sa pagiging referee sa PBA. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ng dating Caloocan Vice Mayor ang mga hirap na pinagdaanan niya. Yan ang ulat ni Isabel Reyes. Isa si Luis Tito Varela sa mga dating PBA player na naging PBA referee noong 1988. Inamin ng dating University of the East Red Warrior na wala ito sa mga plano niya noong una. Ngayon, may nag-alok na sa akin pero ayaw ko talaga dahil alam ko mahirap yung trabaho ng
referee kung kasama. Yung mag-comply ng CRISPA. Kasi alam ko kung ano yung magiging tingin ng tao, nakakampihan ko. Dahil dati siyang manlalaro ng CRISPA Redmanizers, ayon kay Varela, iba ang naging dating nito sa mga fans. Nilinaw niya rin na para sa kanya, trabaho lang ito. Fans, nung panahon naglalaro pa kami, o naglalaro pa ako, personal yung ano namin, yung banggaan namin. Utang na loob ko, yung sa CRISPA, yung pagiging player ko na naging referee na ako. Na maling-mali ang perception nila. Ganon din naman yung mga fans na iniisip nila yung sa Toyota na kung dati akong CRISPA, kakampihan ko yung CRISPA. Malaking pagkakaiba. Tulad ng ibang referee, inamin ni Varela na mahirap ang magkamali ng tawag lalo na kung Ginebra San Miguel ang naglalaro noon. Sa katunayan, umabot ito sa punto na muntik na siyang magbitiw bilang game official. Natatandaan ko nung nag-file ako ng resignation dahil doon sa tawag ko sa Ginebra, nakala ko may tama. Yung pala wala. Tapos nag-file ako ng resignation noon. Dagdag ni Varela, nalaman noon ni Ginebra coach Sunny Jaworski ang balak niyang pagre-resign. Question naman ito ng living legend ayon kay Varela na patunay na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Ang sabi sa akin, sabi ni Sunny, bakit ka mag-resign sa trabaho mo? Alam niya na hindi ko sinadya yung tawag. Ayun lang ang nakita ko. Natapos niya ang kanyang 13 taong karera bilang referee noong 2001, matapos siyang mahalal bilang vice-alkalde ng Caloocan. Nagkaroon si Varela ng mga pagsubok at tagumpay bilang manlalaro at kalaunan bilang opisyal ng laro. Ngunit ipinagmamalaki niya ang kanyang mga nagawa bilang referee dahil alam niyang natupad nito ang kanyang tungkulin at nakatulong sa pag-unlad ng PBA. Sabel Reyes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pasok na sa susunod na round ang boksingerong si Carlo Paalam kasunod ng matagumpay na campaign opener sa 2024 Paris Olympics. Samantala, ang gymnast si Carlos Yulo sumabak sa finals ng Men's Artistic Gymnastics All-Around event. Yan ang ulat ni Rafael Bandeiral. Tagumpay ang boksingerong si Carlo Paalam sa kanyang kauna-unahang laban kagabi sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics. Umusad sa quarterfinals ng men's 57 kg division ng Tubong Bukidnon matapos talunin si Jude Gallagher ng Ireland via unanimous decision. Ang hatol ng mga hurado, isang 30-27 at apat na 29-28 para kay Paalam. Base sa assessment ng coach ni Paalam na si Elmer Pamisa, ramdam nilang mataas talaga ang tsansa ni Paalam na makapag-uwi ng medalya. Tingin ko 100% na tayo, makamedal tayo. So tingin ko pag ganoon pa rin ang ni Carlo, yung laro niya, saka madagdagan pa namin na yung kumpiyansa niya, yung endurance niya na pa namin, siguro malaking chance sa 100% natin na makauwi tayo ng medalya. Pangako pa ni Pamisa, todong effort ang ibibigay ng Pinoy boxer upang mapagtagumpayan ang misyong ito. Sa advice ko, Carlo, talagang enjoy mo yung laro. Wag mo na yung yung nai-stress na pressure ka dahil sa dami mga media dito. Alam mo naman, pagbaba pa lang sa ring, dami nang sumasalubong. Ngayon lang, sabi ko, laro lang tayo. Huwag natin isipin yung iba kung kundi isipin natin na kada tuwing laro natin, ipapanalo natin. Darating yan darating lang yan yung goal na gusto mong kunin kung hindi ka nagpapadala sa pressure. Susunod niyang makakalaban si Charlie Sr. ng Australia sa Sabado, 3 ng Agosto. Sa gymnastics naman, nagtapos sa 12 pwesto ng Men's Artistic Gymnastics All-Around Finals ang pambato ng Pilipinas na si Carlos Yulo nang magtala ng overall score na 83.032. Bigumang makakuha ng medalya para sa Pilipinas, hindi pa naman tapos ang laban para kay Yulo. Sa darating na Sabado at Linggo, lalahok din siya sa finals ng vault at floor exercises event. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Iba't ibang serbisyong pangkalusugan ang inihandog sa mga residente ng Quezon City kasabay ng paglulunsad ng Lab for All program na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ilan pang opisyal. Yan ang ulat ni Joshua Garcia.
Libo-libong pasyente ang inaasahang makikinabang sa Lab for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na inilunsad ngayong araw sa Quezon City. Maliban sa mga booth na meron ngayon para sa libreng check-up, laboratory tests at iba pa sa Quezon City Hall, mayroon din ng libreng gamot na ipinamimigay sa mga tao. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Mayor Joy Belmonte. Sa kanyang talumpati, taus-puso nagpasalamat ang unang ginang sa tulong na kanilang natatanggap kapwa mula sa pampubliko at pribadong sektor para mas mapaganda pa ang nasabing proyekto. Itong programa na to na Love for All, it's a way for us to show our love for the Filipino people. Small time lang to ang program na to, but with the help of everybody, little by little, gumaganda at nagiging mas efektibo. I want to thank all the public and private partners who are here to help us. Thank you for making us be of service to you. Sama-sama tayo babago muli para sa bagong Pilipinas. Kasama rin sa mga dumalo ang ilang kalihim mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary Benhar Avalos Jr., Health Secretary Ted Herbosa, CHED Chairman Popoy De Vera, at DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, maliban sa lungsod ng Quezon, matatandaan na inilunsad rin ang Lab for All project sa Mandaluyong City, maging sa malalayong lugar, gaya sa Bacolod City at Sorsogon. Ito lamang nakaraang buwan ng Hunyo at Hulyo ngayong taon. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Kick-off ngayong araw ng 124th Philippine Civil Service Anniversary na gaganapin sa buwan ng Setyembre kasabay ng paggunita sa Civil Service Month. Pinangunahan ito ng Civil Service Commission na may layuning baguhin ang serbisyong pampubliko sa susunod na dekada. Isang pangarap na bibigyan nila ng katuparan sa loob ng 10 taon. Nakatutok ang selebrasyon sa sustainable management. Inilatag din ang mga aktibidad sa Setyembre tulad ng Fun Run, Job Fair, Medical Mission, Tree Planting, Coastal Cleanup Symposium at isang Thanksgiving celebration. Hahanap din ng Most Outstanding Civil Servant. Samantala, buong buwang may enjoy ng mga lingkod bayan ng discount sa mga piling establishmento. Sustainable management is essential in ensuring public service continuity in times of crisis and public health emergencies especially, and to ensure the realization of a future-ready civil service. At susunod, SSS at Angkas nagkasundong gawing miyembro ang mga riders sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. At China umalma sa $500 million military financing ng US sa Pilipinas. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Vast expanse of international waters, alliances forged in defense stand resilient against the currents of uncertainty. The Armed Forces of the Philippines exemplifies this steadfast commitment through its active participation in global defense collaborations. Ladies and gentlemen, beyond the regional horizon, we recognize the importance of upholding multilateralism. It remains the single viable platform for collective action against transcendent global challenges. This requires active leadership on the part of middle powers, which have the capacity to cross political and ideological lines, forge genuine consensus, and lead credible efforts towards decisive multilateral solutions. Through international defense and security engagements, the AFP fosters strong partnerships and hones its skills for a safer world. These engagements transcend borders, uniting nations in a shared mission to protect and secure. It is for this most noble of causes that we must come together to win the future of our region and to make a better world. And with your help, with our partnerships, with the alliances that we forge, we will make it happen. Ang bagong Pilipinas ay isang bansang kayang makipagsabayan sa buong mundo. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.
Ilang pagsasanay ang isinagawa ng Philippine at US Navy sa West Philippine Sea na layong palakasin pa ang kanilang interoperability at cooperative capability. Samantala, ilang eksperto dinepensahan ang $500 million na military financing sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Magkasamang naglayag nitong Miyerkules sa West Philippine Sea ang mga barko ng Philippine Navy at US Navy na BRP Ramon Alcaraz at USS Mobile. Bahagi ito ng maritime cooperative activity ng dalawang bansa na isinagawa sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula sa Palawan. Kabilang sa mga ginawang pagsasanay ay communications check exercise, division tactics at cross-deck exercise. Layon ng MCA, napalakasin pa ang interoperability at cooperative capability ng Philippine Navy at US Navy. Kasunod na rin ng 2+2 ministerial dialogue kamakailan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon naman sa AFP, walang anumang barko ng China ang namonitor habang isinasagawa ang joint sale. Samantala, umalma ang China sa ibibigay ng US na 500 million pesos US dollars na military financing sa Pilipinas na pangunahing gagamitin sa modernisasyon ng AFP at PCG. Ayon sa isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, ang pakikipag-alyansang ito ay magiging dahilan ng destabilization at mas mainit na tensyon sa rehiyon. Ang paghingi rin anila ng security assurance mula sa panlabas na puwersa ay magre-resulta sa greater insecurity. Giit naman ng isang maritime law expert, hindi dapat makialam ang China sa alyansa ng bansa sa Amerika. Ang hirap kasi ang China, wala siyang pakialam na tayo ay isang sovereign nation, na meron tayong kasarinlan at sarili nating interes. Hindi niya nire-respeto yon. At lagi niyang sinasabi na tuta lang daw tayo ng US. No? So, napakababa ng tingin nila sa atin. So, sa pamagitan nito, I think mapapakita natin na hindi dapat yan. Dapat din ay respetuhin mo ang Pilipinas. Respetuhin nila ang Pilipinas bilang isang sariling bansa na may sariling interes. At gagawin natin kung anong dapat natin gawin para nga depensahan itong mga interes na to. May buwelta rin ng isang political expert sa mga progresibong grupo na bumabatiko sa military grant ng Amerika sa Pilipinas. Ngayon, sasabihin dapat objective tayo, dapat neutral tayo, wala tayong pinapanigan. Kapag tayo umaasa sa Amerika, di pa ka tayo obligado sa Amerika. So anong option? Umasa tayo sa ibang bansa, umasa tayo sa China. So, malinaw na ang kailangan nating isipin ay yung interes ng bayan. Bawat kilos ay meron niyang panganib. Subalit hindi ibig sabihin nito na yan na ang mangyayari, na masyado ng napaka-negative kagad ng tingin natin. Ang dapat nating bigyan ng pansin ay ang palakasin ang ating puwersang militar, pati ang Coast Guard, sapagkat ang panganib ay nakaamba. Bukod sa military assistance, mayroon ding karagdagang $128 milyong na investment para sa EDCA sites. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pinayagan ng Korte Suprema sa Sandigan ay pagpatuloy ang pagdinig sa plunder case laban kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Pero ano naman kaya ang reaksyon ng dating senador hinggil dito? Alamin natin sa Express Balita ni Joshua Garcia. Nakabalik na sa kanilang tahanan ng mga residente mula sa 4 na barangay ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte na pansamantalang inilikas dahil sa pag-atake ng mga armadong grupo. Ayon sa PNP, nagkasana ng border control checkpoints at karagdagang deployment ng mga pulis sa lugar. Lalo't 4 na beses na ang pag-atake kung saan pinaputukan at ninakawan pa umano ang mga residente ng barangay Mumpong, Linek, Badak at Kusyong. Samantala, mag-aahain sa korte ng panibagong cyber warrant ang PNP kaugnay ng patuloy na investigasyon sa umano'y hacking gadgets na nakumpiska mula sa isang Chinese national. Sa inisyal na resulta ng digital forensic examination, ginagamit ang mga gadget sa scamming activities. Pero may ilang digital evidence pa na kailangan suriin ng PNP. At isa sa tinitignan kung ginagamit din ito sa pang-espiya. Naaresto nitong Mayo ang sospek matapos manutok ng baril, utusan at takutin ng kanyang biktima na ilagay sa pampublikong lugar ang mga gadget.
Ipinauubayan na ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile sa korte ang pagpapasya hinggil sa mga kasong kinaharap niya. Tugon niya ni Enrile nang matanong ng media kahapon ukol sa pagpayag ng Korte Suprema na ipagpatuloy ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kanyang plunder case. Giit ni Enrile, matagal nang gumugulong ang kaso pero wala namang matibay na ebidensyang lumalabas laban sa kanya. Batid ni Enrile na may iba pang mga kaso na ibinato laban sa kanya pero hanggang ngayon nakabinbin pa rin ito. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Muling sasagwan para sa bayan ang Pinay rower na si Joanny Delgaco sa kanyang huling classification race sa 2024 Paris Olympics. Sasabak si Delgaco sa D-Finals ng Women's Single Sculls event, kung saan ika-19 na ranggo ang pinakamataas na maaari niyang makuha. Nitong Miyerkules, nagtapos si Delgaco sa ika-5 pwesto sa CD semifinals nang magtala ng oras na 8 minutes and 18 seconds. Biguman sa kanyang punteriya na makapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. Para kay Joanny, tiyak na magsisilbing learning experience sa kanya ang pagsalang sa pandaigdigang entablado. Meron ding mensahe si Delgaco para sa kanyang mga kababayan. Nagpapasalamat po ako sa mga kapwa ko Pilipino na nanood po sa Pilipinas, kahit po yung iba hindi ko po kilala, pero may mga nagme-message po sa akin na good luck and congrats po. And laking bagay po yun para sa akin na maboost po yung confidence ko. Nagmisulang fan favorite ang ilang Olympic shooters matapos umani ng mga nakatutuwang komento mula sa netizens dahil sa kanilang kasuotan at shooting form. Una sa listahan ang 31-year-old South Korean pistol shooter na si Kim Ye-ji na binansagang coolest Olympic athlete dahil sa kanyang suot na custom-made shooting glasses na may blinders at mechanical iris na nakatutulong para sa visual focus. Bukod dito, dumagdag pa ang kanyang cool na attire at body language na sinamahan pa ng isang elephant stuffed toy na nakasabit sa kanyang baywang bilang lucky charm. Nasunggit ng South Korean shooter ang silver medal sa ginanap na 10-meter air pistol kamakailan. Trending din ngayon si Yusuf Dikach ng Turkey na nakakuha ng silver medal sa 10-meter air pistol mixed team nang walang kahit na anong suot na equipment. Makikita sa 51-year-old shooter ang kanyang pagiging kalmado habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang bulsa na tila nakikipaglaban lang sa isang ordinaryong event. Dahil dito, inulan ng comments ang kanyang performance at ginawan pa ng meme. Ikinatuwa rin sa social media ang kakaibang shooting stand ng 19-year-old Korean marksman na si Choi Dae-han. Pero teknik lang pala yan para makakuha ng tamang stability at makatutulong para sa kanilang accuracy. At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Meg Sozon ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Posible nang singilin ng batas si suspended Tarlac Mayor Aris Guo dahil sa umunay paggamit niya ng peking pangalan o pagkakakilanlan sa Pilipinas. Inirekomenda na ng Law Department ng Commission on Elections na kasuhan na ng Anbank si Guo ng kasong kriminal. Pero ayon naman sa COMELEC, hindi naman agad kakasuhan si Mayor Guo. Dadaan muna ito sa preliminary investigation at kapag lumusot dito, saka siya masasampahan ng kaso sa korte. Miyembro na ng SSS ang nasa 50,000 angkas riders. Ito'y matapos lumagda ng kasunduan ng angkas at SSS para sa dagdag benepisyo ng mga rider. Yan ang ulat ni Benji Dorango. 3 taon ng angkas rider ang single mom na si Bernadette. Mahirap daw ang buhay pero sa tulong ng pagiging isang motorcycle taxi rider, naitaguyod niya ang kanyang 9 na anak. Hawak namin yung oras, may time kami for my kids, and yung sakita talaga namin is talagang nagiging consistent na. Pero ngayong araw, nagbukas ang pagkakataon para kay Bernadette para sa isang secured na hinaharap. Yung mga lahat ng bikers po namin na magagaling nandito po sa SSS ngayon. At kung nahirapan ka mag-book ng angkas kaninang umaga sa NCR, nandito kasi sa SSS head office sa Quezon City ang karamihan sa kanila. Ngayong araw din kasi nagkasundo ang SSS at ng Angkas Motorcycle Taxi na gawing miyembro na ang mga angkas riders sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Kaya si Bernadette tuwang-tuwa. At malaking tulong talaga sa amin, hindi lang sa akin, also sa mga anak ko.
570 pesos ang pinakamababang hulog nila kada buwan. Tulad ng karaniwang miyembro, may naghihintay na sa kanilang benepisyo tulad ng maternity, disability, retirement, funeral at death benefits. Pwede na rin maka-avail ang mga rider ng salary at calamity loans. Sobrang laking ginhawa to para sa mga kagulong natin. No? We've been at this for 8 years. Talagang tuloy-tuloy lang pong advokasya natin na gawin silang formal na part ng ekonomiya. Nasa 50,000 ang bilang ng mga angkas rider na maituturing na ngayong bahagi ng formal sector. Hinahanda niya po yung kinabukasan ng mga riders niya na napaka-importante po ito sa inyo. Pati kayo po dapat mag-miyembro talaga kayo ng SSS. Ambisyon ng SSS na makapagmiyembro ng 4 na milyong manggagawa ngayong taon at malaking tulong ang kasunduan na ito para makuha ng SSS ang kanilang target. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nakilahok ang libo-libo po nating kababayan sa job fair ng Department of Migrant Workers na exclusive lang para sa bansang Japan. Isang person with disability naman na ang nakipagsabayan sa nasabing aktibidad. Pasok kaya siya sa job qualification. Alamin sa ulat ni Noel Talakay. Kahit nasa wheelchair, nakipagsiksikan pa rin si Carl para lang makapag-apply ng trabaho sa Japan. Hirap lang pong mag-galaw-galaw po dito. Isang information technology graduate ang 25 taong gulang na si Carl. Tiwala sa sarili at lakas ng loob ang baon niya, lalo na't first time niya magtatrabaho abroad kung papalarin siya. Hindi ka ba natatakot? Hindi naman po. Bakit? Basta may lakas na loob. Isa lang si Carl sa libo-libong sumugod sa isang mall sa Ortigas, EDSA para samantalahin ang isang Japan-exclusive job fair. At tila swerte si Carl dahil tinanggap ang application niya bilang software engineer. So far, our Japanese client naman don't have any discrimination as long as qualified yung applicant. Anya, hindi ito ang unang beses na magpapadala sila ng workers sa ibang bansa na may kapansanan. Usually, mga napapadala namin, depende po yan. Kasi there's this instance, for example, mga colorblind, napapadala na rin po namin doon. Basta hindi nakakahadlang sa kanilang profession. Dahil sa bagong oportunidad na ito, inaasahan naman ng Department of Migrant Workers na maglilipana na naman ang mga scammers at illegal recruiters. Kaya naman may babala ang ahensya dito. Shout out ko na yung mga nagpapabayad agad through TikTok or Facebook para lang mapa-interview, para lang mag-apply sila. Ngayon pa lang sinasabi ko, scam na yan. Ang nasabing job fair ay bahagi ng pagdiriwang ng DMW ng Philippines-Japan Friendship Week. Yung mga jobs natin from agriculture, construction, care worker, hospitality, across all industries halos sa Japan meron tayo. Pati automotives, food processing, kumpleto. Ayon sa DMW, nasa 25,000 na trabaho ang nag-aantay sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa Japan. Lahat ng yan accredited ng ahensya. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 10,000 na mga OFW na ang nagtatrabaho sa Japan. Batay yan sa bagong tala ng DMW. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan po, may init na balita ngayong Webes. Ako po si Maan Makapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.